Bakit ka umiiwas? Simula nung naging bayaran ka, huwag kang gumawa ng arko ng alaala. Pumunta pagbuhos ng alak para kay Gu YZ. Ang perang ito ay sa iyo. Kunin mo ito upang mabago ang buhay ng iyong sumpay na ina. Umalis ka dito! Bigyan mo ako ng isang basong tubig. Ano pang iniintay mo? Bigyan mo ng tubig ka bisita. Ikaw, Pagkatapos ng gabi ngayon, binigyan niya ako ng kontrata. Na-frame ako. umirma ka ng kontrata. Hindi ka karapat-dapat na tumanggi. Pero pakiramdam ko, ako ay hindi masyadong magaling sa pagpilit ng mga babae. Huwag mo akong iwan. Gusto kitang makausap. Nagiging matapang ka. Ang kamay hindi magandang lugar para makipag-usap. Gusto kitang isama para makilala si Mama. Ano? Ang pagkakakilanlan ng iyong ina? Si Yan. Wala tayong anong relasyon pagkatapos natin dito. Hello? Go show. Tungkol sa kasal at tiyak na pitsa ng kasal. Pupunta kami bukas para makipag-usap sa iyo. Gusto mo magpakasal? Gusto mo magpakasal? Si Yan. Nalampasan mo na ang linya. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. As if naman na gusto mo ako. Ngunit huwag kalimutan, nagsimula tayong dalawa sa proseso ng pagkalkula. Ito ay isang transaksyon lamang. Inaalay mo ang sakripisyo ng katawan. Nagbayad ako ng pera. Maraming bagay na di dapat nandyan pero wala. Alam mo ba, pinakaayaw kita sa pagiging pipe. May iniisip ka na hindi dapat. Simula ngayon, natapos ng kontrata natin, hindi mo na kailangan pang bumalik. Ako? Kailangan mo ng pera, tama. Meron 2 bilyon sa loob nito. Huwag magpakita pagkatapos kunin ito sa harap ko. Ma, dapat gumising ka na. Iyon na si Yan. Umiiyak ka sa paglulusa? Hindi pa ba patay ang babaeng ito? Kinakausap ka ng mama ko. Ako pa rin si Sian. Sian! Patay niya asong babae. Naglakas loob kang itago sa akin. Pumunta si Ming Yue sa doktor para itigil naman bastusin sa pagpapagamot. Pupunta ako agad. Sariling pera ko ito. Walang kinalaman sa pamilya Si. Kapag Siya pang apelyido mo, bawat sintimo ng kinikita mo ay asset ng pamilyang Siya. Pabayaan mo na ang mama ko. Siyan, magbibigyan kita ng pagkakataon. Basta pumayag ka na palitan ako sa pagpapakasal kay Mr. Gu. Hahayaan ko si Shen Season na magpatuloy sa paggamot sa sakit. Go Xiao, tungkol sa kasal at sa particular na petsa ng kasal, pupunta kami bukas para makipag-usap sa iyo. Magpakasal kay Gu YZ? Sino si Gu YZ? Paano mo naman nagawang magkaroon ng ganito hangarin? Akin si Gu YZ. Kung maglakas loob kang baguhin ang kanyang isip, hindi ko gagawin madali para sa'yo at sa maldita mong ina. Hindi mahalaga kung alin ito. Ayoko si Mr. Gu. Ang kasal hindi laro ng bata. Napakalaking pagpapala mo na hayaan kang pakasalan ng pamilya Gu. Sa halip na si Ming Yue, isa kang malaking pagpapala. Huwag kang mahiya. Bakit ayaw mo? Okay, pero hindi ko kilala si Shen Shizu.
Makakalitas ka ba ngayong gabi? Ngunit, basta't makikipaglinya ka kay Master Gu Yuan, maaaring maibalik ang capital chain ng pamilya Xia. Ikaw ay magiging isang mahusay na bayani kung gayon. Sigurado hindi pa kakawala ni Papa si Shen Shizu. Hindi malaga. Pinag-iisipan mo na ba? Pangako ko sa'yo. Mr. Gu, ito ay mula kay Miss Xia. Pagwawakas ng kontrata. Pinirmahan niya ito. Batang babae. Basta bigyan mo ng sapat na pera, tumakbo na mas mabilis pa kaysa sa iba. Mr. Gu, kung gusto mo pa rin siyang panatilihin, Shenbao, paumanhin. Masyadong madami kang sinasabi ngayon. Paumanhin. Gu Shao, pumunta rito ang pamilya Xia na ikasasayang master kasama ang kanilang anak na babae. Isang pamilya Xia na nagsisikap umakyat sa isang mataas na sanga. Isang babae na binentang sarili para sa kaluwalhatian. Mr. Gu, hindi ka ba sumasangayon sa kasal na ito? Totoo namang sobrang excited ng pamilya Xia kapag nakakita sila ng pera. Nakakapinsala sa imahe ng pamilya Gu. Ang kasal na ito ay darating sa tamang panahon. Huli na para maging masaya ako. Bakit ako tututol? Tara na. Kailangan kong alagaan ang aking pamangkin kahit anong mangyari. Pumunta at kilalanin ang binibini mula sa pamilya Xia. Bibigyan kita ng pagkakataong umakyat sa mataas na puno. Ano ang dapat at hindi dapat sabihin mamaya? Timbangin mo ang iyong sarili. Mag-iingat ka. Ikaw ang aking mapapangasawa. Maganda ka. Huwag kang matakot. Wala akong interes sa ganitong uri ng fingertip marriage. Dito na tayo sa pagkakataong ito. Sabihin mo na lang kay Tito ng malinaw. Pumasok ka. Ang tiyuin ko. Kami ang tunay na pamilya Gu. Mahalaga ang mga tao nagsasalita sa tamang paraan. Medyo matapang ang tito ko. Isang buhay na hari ng impyerno. Hindi ka naniniwala. Walang sinuman sa loob ng 10 milyang nangangahas na lumapit sa kanya. Wala man lang siyang naging babae. Nagduda ako na naniniwala siya. Nandito na ba ang lahat? Dito. Dito. Ginoong Ho, ito ang aking anak na si Xian. Oo. Ito ang babaeng ikakasal sa pamangkin ko. Oo. Umupo muna kayo. Miss Xia, kung tama ang pagkakaalala ko, ang taong nagkipag-ugnayan sa aming pamilya ay dapat si Miss Xia Mingyue. Pero bakit ngayon ibang tao na naman? Anong ibig mong sabihin? Master Gu, Xian yan ang aking munting anak na babae na nakatira sa ibang bansa. Gusto kong gawing tama ang lahat para sa kanya. Kung kaya yung pakasala si Master Gu Yuan, maswerte siya. Ang maliit na babae na nakatira sa labas? Dapat ka talagang bumawi. Ngunit ano ang kinalaman nito sa kasal ni Aiwan? Ako rin ay apo ni Gu Zenggu. Maaari mo itong gamitin bilang kabayaran sa kalooban. Master Gu, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi yan ang ibig sabihin. Ang aming pamilya Xia ay maaari mag-propose ng kasal sa pamilyang Gu. Ang iyong pamilya Xia ay hindi marunong mapahalaga. Parang itong kasal walang swerte ang pamilya kong Gu. Lolo, Nasaan ang mga katulong? Ipalabas ang mga bisita. sa kabutihang palad, kapos sina Gu Yuan at Lolo Gu ay tuto sa kasal na ito. Kung hindi, Lolo, Aiwan, palagi kang ayaw magpakasal. Alam ko, dahil hindi alam ng kanyang Xia family kung ano ang mabuti o masama. Paano ko na magharap ng mabuting silid-tulugan para sa iyo? Lolo, lumapit ako pabalik sa iyo. Gusto ko siyang pakasalan. Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kong ikasal sa anak na babae ng pamilya Xia. Ito ay ang huling hiling ni Lola. Ang kasal na to ay tatanggapin ko. Kailangan mo itong pag-isipan ng mabuti. Ito ay panghabang buhay na bagay, hindi larong pambata.
Huwag kang mag-alala, Lolo. Sa bagay, ito ay isang pangunahing kaganapan sa buhay. Ako ay hindi basta-basta gagawa ng desisyon. Huwag mo rin sisihin ang pamilya Sia. Hiningin ko sa kanila na bayaran ito. Ano? Gusto mong palitan itong si Sian? Matagal na kami magkasintahan ni Sian, pero hindi ini-expect ng pamilya Sia. Naiwan ang pangalawang dalaga. Nakakamiss lang ng maraming bagay para sa akin. Dahil ito ay sariling pagpipilian. Kung gayon, hindi ko na kailangan magpakasawa sa mga masasamang tao dito. Pumili ng isang maganda at mapalad na araw para magpakasal. Hindi ako sumasangayon. Tito YZ. Ikaw at si Miss Sia ay hindi bagay. Ikansilan yung dalawang inyong engagement. YZ, kilala mo ba si Miss Sia? Nagkaroon ng malapit na relasyon. Masyadong gwapo at ignorante si Mr. Gu. Minsan nabangga mo siya. Talagang hahayaan ko siyang humingi ng tawad sa'yo. Sige. Hayaan mo siyang kausapin ako ng personal. Ito? YZ, kailangan mo ba akong ipahiya sa ganitong paraan? Bakit hindi mo magawa? Nasira ang vocal cords niyan yan. Natatakot ako na pipi siya. Ayawan. Alam mo rin ito? Lolo, alam ko ito. Gusto ko palagi ng katahimikan. Lolo Gu, huwag kang magalit kahit hindi makapagsalita si Yan. Pero mabait siya. Oo, napakabuti niya. Pambihirang kabaitan. Ayawan. Pag-isipan mo ito na mabuti. Siyempre, nagmamahalan kami ni Yan. Hindi ako pupunta maliban kung pupunta siya. Tulad ng bawat isa. Tama ba? Ikaw si Yan. Tito, hindi mo pa alam. Matagal na kami nagdi-date ni Miss Sia. Matagal na nagdi-date? Ganun ba? Sian. Well, yun lang. Hindi ako masyadong makikialam. Mag-usap na kayo. Mukhang masyadong madilim na. Ilan kayong mananatili sa aming bahay ngayong gabi? Salamat Mr. Gu at Young Master Gu Yuan. Papakasal ka? Wala na bang ibang lalaki? Tapos na tayo. Anong dapat kong gawin? Wala na itong kinalaman sa'yo. Paano mo lang kinalaman sa akin? Si Guyuan ay aking pamangkin. Sinadya mo akitin siya para lang maging parte ng pamilya ko. Tao ka pa ba? Kakaalis mo lang sa kama ko kahapon. Nainlove ka kaagad sa pamangkin ko. Si Ian. Minamalit talaga kita. Ano pa ang maaari mong gawin para sa pera? Hanggang saan? Nahihirapan ako. Kaya kong ipaliwanag. Paliwanag? Hindi pa ba sapat ang perang binigay ko sa iyo kahapon? Hindi. Kaya kong ibigay sa iyo kahit gaano pa kalaki ang gusto mong pera. Ngunit paano kung gusto mong magplano ng isang bagay mula kay Guyuan? Hindi kita mapapatawad! Hindi ako yung tong sinasabi mo. Hindi para sa pera. Para ba sa inyo ni Guyuan? Ano ba talagang meron? So ano, di ba sabi mo tapos ng transaksyon natin? Hinawakan ka niya. Suriin mo itong mabuti sa iyong sarili. Bakit ka nandito? Hindi ka pa marunong kumatok? Paumanhin. Umalis ka! Sian,
Hindi mo kailangan makabahan. Nakakaintindi ako ng sign language. Go Yuan, bakit nagbago ang isip mo? Sasabihin kong na-inlove ako sa'yo nung una kitang nakita. Binibiling ba yon bilang dahilan? Dapat mo kong tawagin si Ian. Hindi mahalagang iyong itsura si Ian. Ako ang nagsimula nito kung tutusin. Tara, inom tayo. Takot ka ba na baka nilagyan ko ng lason? Curious talaga ako. Kung hahawakan kita ngayong gabi, ano kaya magiging reaksyon ng tito ko? Teka. Bakit ang init? Masyado siyang uminom. Ihatid ko siya para magpahinga. Wala doon ang guest room. Tito, fiancé ko siya. Dahil mas matanda ako sa'yo, hindi kita papayagan na pumunta doon. Siya nga naman, hindi pa kayo kasal. Hihilingin ko kay musician na mag-ayos para makapahinga siya saglit. Okay. Kaya tignan mo ako. Para lang makapasok ka sa kama ni Gyu Yuan. Wala bang ibang lalaki? Yan. Dahil lang sa pera lang naman. Bakit mo inakit si Gu Yuan? Hiniling ba lahat ng gusto mo kay Gu Yuan? Nasisihan ka ba nito? Paano, ha? Hindi na ako magiging kasintahan mo. Desidido ka na ba na maging pamangkin ko, di ba? Masama bang pakiramdam mo? Tulungan ka ni Tito. Anong tinatakpan mo? Ang lahat sa iyo ay hindi ko ito nakita. Mahalaga pa rin ang sinabi ko kagabi. Matuto sa akin, kaya kong ibigay lahat ng gusto mo. Salamat pamilya Gusain, mabuting pakikitungo. Nagpahinga kami ng maayos kagabi. Buti naman. Sinong nakakaalam kung saan nagpunta si Sian? Walang nakakita sa kanya kaninang madaling araw. Sao Chen, kahapon, saan kwarto mo nilagay ang fiancé ko? Miss Sian, hindi ko siya nakita kagabi. Yung babaeng yon? Baka alam ko kung nasaan sila. Saan? Tara, tignan natin. Ayoko na makipag-deal sa'yo. Hindi ako papayag. Huwag mo akong hamunin muli. Tito, gising ka na ba? Yuan, huwag kang pumasok. Hindi niya dapat ako mahanap dito. Nandito ng fiancé mo. Tito, okay ka lang? Narinig ko lang na sinabi ni Miss Chen na hindi niya nakita si Yan. Gusto ko lang sana magtanong sa'yo, Tito. Nakita mo na ba siya? Ang aking mahal na pamangkin.
Paano kung malalaman ni Guyuan na natutulog ka sa kama ng kanyang tiyuhin? Kwalipikado ka pa bang gumawa ng isang hakbang? Hindi ito oobra. Siguradong patay ako nito. Master Guyuan, hindi pwede salab si Yan. Tama yan. Ito'y pagkakamali. I-renew ang kontrata sa akin o pagkasalan si Guyuan. Ngayon, ako ang pipili para sa'yo. Tito, anong nangyayari? Bubuksan na namin ito. Lahat kayo naghahanap pa dito sa silid ko. Pakiramdam ko ay isa akong kayamanan na nakatago sa isang gintong bahay. Pasensya na tito, hindi ko kasi mahanap ang aking fiancé. Naiinip na ako. Kakasabi ko lang, hindi maglakas na pupunta si Yan sa kwarto dito. Ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Balisa ka talaga. Ang kasal na ito ay medyo kawili-wili. Paano ako makikinig sa tito ko? Hindi ka nga din nakikinig sa akin. Hindi ko pa ito narinig. Si Sian ay nawawala din siya mula pagkabata. Tumatakbo sa bayan ng ibang tao. Hayaan na natin siya. Ang tanda-tanda na noon. Hindi na mawawala yun. Master Gu, lahat tayo ay nasa anumang paraan. Hayaan mo akong ayusin ang kama para sa iyo. Nag-aaral ako ng home economics. Ang aking anak ay magiging mabuting asawa at ina sa hinaharap. Anong mabuting asawa at ina? Bakit? Hindi mo naisip ng tamang mangingialam sa mga personal na gamit na walang pahintulot? Mag-usap tayo. Baka gusto ni Miss Ming Yue na mag-apply para sa posisyon ng katulong. Dahil di ko gusto ang ginagawa mo. Lumabas ka na lang. Hindi ka na namin aabalahin. Ano yun? Sinelas ko yan na ginamit ko kaninang umaga. Wala pang oras para maglinis sa mga katulong. Nahihirapan talaga kayo sa paghahanap. Paumanhin dito. Gusto niyo bang lumabas muna ako? Maaari kayo maghanap dito ng daan-daan. Paumanhin, Mr. Gu. Naging sapat na ba ako? Umalis ka dito kung nahihirapan ka na. Sige tito, lalabas na kami. Xiao Yue, hindi ka talaga natatakot sa kamatayan. Ang sakit. Buti na lang isang hakbang lang at muntik nang malantad ang relasyon namin ni Gu YZ. Ay Juan, pagkatapos mong kumain, pauwiin mo na sila. Mr. Gu, magiging pamilya na tayong lahat simula ngayon. Hindi pa naitakda ang kasal. Ikaw ay balisa. Lolo, sabi ko sa iyo, sumasangayon ako. Matanda na ako. YZ, ikaw ang huling magsasalita. Sa tingin ko, dapat kong tanungin si Miss C para sa kanyang personal na opinyon. Magpapapakasasiyan yan kay Yuan. Ito ay isang malaking pagpapala. Paano siya tatanggi? Hayaan mo siyang magsalita. Magsalita ka. Tito, huwag mo siyang ipahiya. Mahihain siya sa napakaraming tao. Kahit ako nahihiya na magsalita tungkol sa sarili kong kasal. Saka, sa tingin ko, hindi na kailangan ituloy ang kasal na ito. Makatuwiran ang sinabi ni YZ. Hindi naman sa ganoon, Mr. Gu. Parang wala kang pakialam sa buhay kamatayan ng ina mo. Okay, kansilado na ang kasal na to. Anong gusto mong sabihin? Handa akong pakasalan si Gu Yuan. Sinabi niyan handa siyang pakasalan si Master Gu Yuan. Interesado ang tito ko sa asawa ko ngayon. Dapat masaya ka. Okay, maghihintay ako, tignan natin. Magtatagumpay ba ang kasal na ito sa huli?
Narinig mo yun, yan, tama ba? Pati si Tito ay pumayag sa kasal natin. Napakagulo mo. Okay lang, naiintindihan ko. Hindi mo na ito kailangan gawin. Okay lang, hayaan mo na ako. Anong meron? Bakit may sugat sa binti mo? Aksidente akong nahulog sa garden kanina, pero ayos lang ako. Nagpunta ka pala sa garden kanina. Ang mga bulaklak ay namumulaklak ng napakaganda. Oo, kung gusto mo, maaari mo itong panoorin anumang oras. Ngunit mahalagang harapin ang pinsala. Master Guyuan, huwag mag-alala. Haharapin ko siya mamaya. Aywan. Dahil paulit-ulit mo akong pinipilit, hindi na ako magsasabi ng higit tungkol dito bilang isang matanda. Ngunit ang pag-aasawa ay isang malaking bagay ay hindi laro ng bata. Kailangan mag-iwan si Lolo ng ilang oras para makasagawa ng huling pagsasalang-al. Lolo, anong ibig mong sabihin? Malapit na ang birthday ko. Kung hindi pa nagbabago ang isip mo, makipag-ugnay ka sa lugar. Salamat sa iyong kabutihan, Lolo. Si Yan, ang magandang pagkakataon ay binigay sa iyo ni Ming Yue. Dapat mong alagaan itong mabuti para pasaya ng pamilya Gu. Tsaka bakit hindi mo pakasal si Ming Yue? Siyempre gusto mong pakasalan ang pinakamarangal na tao sa Zhengsheng. Ang tito ni Gu Yuan na si Gu Yzi. Si Mr. Gulo ang nararapat sa aking anak. Ngunit si Gu Yzi ay tila naakit na isang tao. Anong nangyayari? Nakita ko siya na may kasamang puta nung araw na iyon. Parang yung damit na suot mo nung araw na iyon. Bakit pareho lang kayo ng damit ng putang iyon? Puta, masalita ka! Ming Yue, mali ba ang nakita mo? Isang marangal na tao tulad ni Mr. Gu, hindi maaaring magkagusto sa isang pipe. Kasal din sa kanyang pamangkin. Ayaw ni Gu Yzi, paulit-ulit na kinakal sila ganitong uri ng kasal. Anong kayang ibig niyang sabihin? Mukhang maraming tutol si Mr. Gu sa mait na putang ito. Si Gu Yzi, napakarangal na tao. Paano niya ito magustuhan? Ang ganitong uri ng bagay ay hindi maaaring magustuhan. Iyon ay si Mr. Gu Yuan. Isa lang ang mabibigla sa ganyang tao. Tumahimik na kayo. Si Yan, mula ngayon hanggang sa birthday party ni Mr. Gu, pahigpitan na iyong balat. Kung magbago ang isip ni Mr. Gu Yuan, mapupunta ka sa impyerno at mamatay. Narinig mo ba? Okay, tapos na ang ating negosyo. Bumaba ka na! Bumaba ka na! Nasuri mo na ba? Si Miss Yan, yung tatay niya na nasa labas ay may ibang babae. Talagang itinuturing ng kamag-anak ng pamilya Siya, yung babae sa labas. Ito ba ang kabit? Sa huling hiling ng matandang babae, basta magpakasal ang pamilya Gu at Siya, ang pamilya Siya ay makakakuha ng milyong-milyong asset mula sa pamilyang Gu. Kung tutuusin, lahat ng ito ay tungkol sa pera. Mag-ina talaga. Tara na po, Mr. Gu. Mama, anong gagawin ko? Bakit ka nandito? Bakit ka nakatayo sa gitna ng kalsada? Gusto mo bang mamatay? Hindi ko alam. Nakalubog pa rin ba sa panaginip mo ang pamilyang Gu? Paano mo ito binibigyang kahulugan?
Oras na para magising ka sa matamis mong panaginip. Anong ginagawa mo? Hindi ba yan ang dahilan kung bakit mo ako dinadala dito para sa ganitong bagay? Mr. Gu, nandito na ang panggamot. Ibaba mo yan at lumabas. Huwag kang mag-alala. Buong gabi pa tayo. Hindi ko sinasadya yun. Huwag kang malikot. Gawin mo lang ang gusto mo. Hindi ba hindi ka takot sa kamatayan, pero takot ka sa sugat? Ayos na. Kumuha ng date. Go, YZ, anong ibig mong sabihin? Napakasimple. Mag-renew ka. At pagkatapos, ay tanggihan mo si Guyuan sa birthday ng aking ama. Si Yan, ang panahon mo lang ngayon hanggang sa birthday party ni Mr. Gu. Paigpitan ng iyong balat. Kung magbago ang isip ni Mr. Gu Yuan, ang magdita mong ina ay kailangang ibigay ito sa impyerno. Sagutin mo ako. Sabi ko hindi. Siyan, hindi mo ba alam ang nangyayari? Irinyo, ako pa rin ang malihim na kasintahan mo, Go YZ. Basta pumayag ka kay Gu Yuan, ako ang lehitimong binibini ng pamilyang Gu. Bakit ako tatanggi? Mas mabuting malaman ang iyong pagkakakilanlan. Ang pamilya ko ay hindi kwalipikado pumasok! Ang tao mong papakasal sa akin ay hindi ikaw kundi si Gu Yuan. Hindi ba gusto mo at ng pamilya siya ng pera? Bibigyan kita ng pera! Bibigyan kita ng maraming pera! May bibigay sa akin ni Gu Yuan ang lahat ng ito. Gusto mo ba talaga maging pamangkin ko? Ordinaryong partner sa kama. Paano magiging masaya sa isang pamangkin? Ito'y kapanapanabik para sa akin na makipaglaro sa'yo! Matagal na tayong tapos. Anong gagawin mo? Ito ang para sa'yo. Bitawan mo ako! Mag-ipon ka ng lakas. Mahaba pa ang gabi. Ang magaling kong pamangkin, ang fiancé mo. Hindi ka makapagsalita, tinatawagan ka niya. Anong gagawin mo? Suriin mo ito. Dumating ito sa tamang panahon. Ang pagtaksil ay isang personal na issue sa pagitan nating dalawa. Paano ko hahayaang sagutin ito ng mag-isa? Yan. Ako to, si Guyuan. Naistorbo ko ba ngayong pahinga? Paumanhin. Ngunit gusto kong hilingin sa'yo na kumain ng hapunan bukas. Ito ang una nating date. Kung hindi ka sumasangayon, itap mo lang ang phone mo ng 3 beses. Nag-aalala ko ng sobra, parang may narinig akong boses ng lalaki. Pero, huli na. Yan, hindi ka nag-type sa phone mo. I-assume ko na pumayag ka. Umanda ka. Yun lang. Magkita tayo bukas. Hanggat gusto ko, meron kang 100 paraan para sirain ang kasal na ito. Kaya wala kang pagpipilian. Ibibigay sa iyo ni Chen Wang ang bagong kasunduan mamaya. Miss Yan, kailangan mong pumirma sa kasunduan. Si Mr. Gu ay maaaring masayahan ng anumang gusto mo. Kahit anong gusto ko? Gamit ang pinansyal at kapangyarihan ni Mr. Gu. Sa tingin ko.
Mr. Gu, pinirmahan niya ba ang kasunduan? Tumanggi siya. Anong sabi niya bakit siya tumanggi? Sabi niya na... Paano kung gusto ko ng status? Malibat sa pangalan. Sabihin mo kay Go YZ, hindi siya makapangyarihan at hindi niya ako kasangkapan para makatakas sa kulungan. Miss Ian! Status. Nasaan na siya ngayon? Pumunta si Miss Sia sa Garden Restaurant para sa isang appointment. Itong aking pamangkin ay nagpunta upang talungin ang kanyang pagkakakilanlan. Si Ian. Matapang ka talaga. Saan tayo pupunta? Sa Garden Restaurant. Okay. Hindi ba mahirap kumain ng ganito? Ayos lang ang buhok ko. Tara, kaya na tayo. Sandali lang. Gagawa ko ng magic trick para sa'yo. Hipan mo at tignan. Tanananan. Para ito sa ginagamit ko. Paano ka nagkakaroon nito? Itali ko ito para sa'yo. Sabi mo, pareho ito ng ginagamit mo. Actually, kinuha ko ito. Gusto mo bang malaman kung saan ko ito nakuha? Sa balkonahe ng kwarto ng aking tiyuhin. Sabi ko na sa iyo dati, may kabutihang puso ang tito ko. Wala pa ako narinig na babaeng kasama sa paligid niya. Bakit may babae sa kwarto niya? Ano ang gusto mong sabihin? Itatanong ko lang sana sa iyo. Kung ano ang relasyon mo sa tito ko. Pumirma kami ng kontrata, ngunit natapos ng kasunduan. So empleyado ka ng Gu dati? Hindi. Huwag kang kabahan, hindi kita tatakutin. Hindi talaga ako nagdududa na may love at first sight ka sa tito ko. Okay, pag-usapan natin ang topic ngayong gabi. Mag-usap tayo. Tayong dalawa lang. Sa totoo lang, alam kong hindi mo na mapigilan. Baka ayaw mo na akong pakasalan. Paano mo nalaman? Masasabi ko mula dito, hindi mo ako gusto. At medyo lumalaban ka pa sa akin. Alam ko rin ang mag-inang Sia pumilit sa'yo. Kailangan mo kong pakasalan muli. Alam ko rin na hindi ka nalabat first sight sa akin. Bakit nagbagong isip makipagpakasal sa akin? Maagang namatay mga magulang ko, kaya inalagaan ako ng tito ko. Siya isang playboy. Sinasadyang magambag sa pagpatuloy ng pamilya. Pagkatapos ay makakahanap ka ng isang mas mahusay na babae. Ako? Gusto talaga kita. Okay, seryoso ako. Tayong dalawa kapag tayo ay magkasama. Damdamin ay dapat nalinangin ng dahan-dahan. Okay, subukan natin. So idiwang natin ang ating matagumpay na pakikipag-ugnayan ng maaga. Kung tamang pagkakalala ko, next week na ang birthday party. Kung tamang pagkakalala ko, next week na ang birthday party. Hindi ba masyadong nagmamadali mag-celebrate ngayon? Tito, umupo ka muna. Ikaw din, maupo ka. Tingin ko, Tito, kung ang dalawang taong ito ay may parehong isip, hindi mahalaga kung ito ay mas maaga o mamaya. Anong masasabi mo? Kaya, Tito, para sa kaligayahan ng iyong pamangkin, tutulungan mo talaga ako? Tama.
Depende yan sa performance ni Miss Sian. Tito, ano bang ibig sabihin nito? Miss Sian, itong bagay sa'yo. Sabi ko, hindi ako pipirma. Bakit mo naman pipilitin pumirma siyan yan? Mag-renew lang. Nasa talent market pa nga si Tito. Tungkol din ito sa mutual consent. Ayaw niyo manatili sa GU. Hindi madaling pilitin siya. Nasabi niya sa iyo na ito ay isang kontrata sa pagtatrabaho. Go, YZ. Hiniling ko na umalis ka na. Aalis ako kung pipirma ka. Tito, pagkatapos ay kailangan kong suriin ito para sa aking mapapangasawa. Anong dapat kong gawin kung niloloko mo ang aking mapapangasawa? Halika. Hindi na kailangan. Siya ay iyong kasintahan. Sobrang nag-aalala siya sa iyo. Siyempre kailangan mong ipakita sa kanya ng personal. Do you want? Umalis ka muna. Ano? Natatakot kang kakainin ko ang mapapangasawa mo? Tito, anong pinagsasabi mo? Ikaw ang matanda na higit kong nire-respeto. Yan. Kaya mo na. Ang aking kumpirmadong fiancé. Paano naman ang tito ko? Yan ang tito mo. Huwag kang matakot sa kanya. Alam ko, dapat ka nang umalis. Okay, mag-usap kayo ng dahan-dahan. Mr. Gu. Ito ay isang tiyak na bagay. Anong ipinangako mo kay Gu Yuan? Nangako ako kay Gu Yuan. Naglakas loob ka. Go, YZ. Pabayaan mo na ako. Iyan, napakasama mo. Masyado kang nahulog para pakasalan siya. Oo, papakasalan ko siya. At ikaw ang kanyang tito. Dapat wala na tayong kinalaman. Huwag mong isipin yon. Pumirma ka kung hindi mo pipirmahan ang kontratang ito. Ang ating nakaraan ay ilalantad ko sa pagkainan ng pamilya Gu at pamilya Sia bukas ng umaga. Mali itong ginagawa natin. Hanggat gusto kong gawin, kung anong klaseng henerasyon ang magtiyuhin, wala ka na dun. Maaari kang maging akin palagi. Laruan ba ako? Yan, nakabalik na ko sa China. Yan, nakabalik na ko sa China. Matagal na hindi tayo nagkikita. Halos nami-miss na kita. Alam ko mismo rin ako. Bukas ng gabi. Ay ang handaan ko sa pag-uwi. Dapat pumunta ka. Tapos huwag na tayong sasabihin pa. Makita na lang tayo. Mukhang maganda ito. Ang gandang pumili ni Miss Bai. Itong pinakabagong limitada edisyon ng Gucci, ang nag-iisa sa China. Kasama ito sa damit bukas ng gabi. Siguradong sisikat ito sa mga manonood. Ilabas mo, tingnan ko. Well, Sayang naman. Sayang naman itong kwintas na in-order ko. Miss, pakibalot ito para sa akin. teka, magkano binabayaran mo? Magbabayad ako ng doble. Hindi ko to ibebenta. Paano kung babayaran ko to ng 10 best presyo? Hinika ko sa perang pamilya namin. Nasa maling lugar kayo. Hindi ito isang auction house kung saan nakukuha ito ng pinakamataas na bidder. Hindi mo ba iniisip na maganda ito sa akin? May kilala akong mas maganda kaysa sa'yo. Sino ang minamahal mo?
Wala itong kinalaman sa'yo. Parang hindi. Ma'am? Ma'am? Ha? Wala na yung lalaki? Umalis na siya. Nakalimutan kong humingi ng number. Sabi na pinilayas na si Guyuan ng maaga sa date? Iyan, sobrang kaya mo na ba? Hindi ko siya pinalayas agad. Tumahimik ka. Hindi pa ba sapat na magkaroon ka ng Master Guyuan? Tumayo ka! At tingnan mo yung sarili sa salamin. Hindi. Ayokong akitin mo si Guwayzi. Huwag pumunta sa pigi ng pamilya ba eh. Nagkakaya para sa isang pipin na pumunta. Ikaw ay nagrebelde? Sino ka? Kaibigan niyan yan. Naglakas loob ng sekta ng anak ko? So ano? Okay ka lang ba? Tingnan mong ginauna yung kaibigan. Ikaw? Ikaw isang pipe. Mas magaling yan kaysa sa inyong dalawa. Yan. Alis na tayo. Yan. Pasensya na. Bumuli lang ako ng alahas. Late na ako. Hindi na mahalaga. Nasisiyan ka ba sa nabili mong alahas? Kalimutan mo na. Nakita ko na rin sa wakas sa huli. Mayroon tayong isang bagay na hindi mabibigyan ng isang mayaman. Huwag mo pa sabihin. Nag-alok ako ng 10 beses sa presyo. Hindi man lang niya binigay. Tiningnan ko, ang kwintas na iyon ay nagkakalaga ng higit sa 80 milyon. Anong itsura nito? Gwapang lalaki. Ang aking sweetheart. Paano mo siya naging sweetheart? Hindi mo alam kung gaano ito kagwapo. Si Juan Dojin ay isang perpektong tao. Bumili siya ng mga kwintas na pambabae? Baka may girlfriend na siya. Nako, imposible. Tsaka sa kagandahan ko, anong klaseng lalaking hindi ko kayang talunin? Oo. Ang lalaki pinakaakit-akit. Nice kung matagumpay ka. Sayang naman hindi ko nahingi ng number niya. Huwag muna natin siyang pag-usapan. Paano naman ikaw at ako? Ang sinasabi ko sa akin sa WeChat noon, magkasama kayo ng kasintahan ng 2 taon. Hindi na kami magkasama. Hindi ako sapat para sa kanya. Kalokohan na hindi ka karapat-dapat sa kanya. Sabihin mo lang sa akin ang totoo. Palagi ba siya sumusuko? Hindi mahirap para sa akin magpaliwanag. Itigil mo na lang ang pagtatanggol mo sa kanya. Yan. Walang damo kahit saan sa mundo. Iguraduhin pumunta ka sa party ko bukas ng gabi. Mga kababaihan at mga ginoo sa unang palapag ay naghihintay para sa'yo. Ano ito? Ang pamilya ba yan nag-host ng isang engranding piging ngayong gabi? Ipinagdiriwang ang pagbabalik ni Kianjin sa China. Umalis ka. Mr. Gu, sana makapunta ka rin ng personal. Ang pamilya ba ay tumataas ng pagpapalakas ng taong ito? Siya nga pala, hiniling ko sa iyo na ilipat ito. Nabisuan si Miss Sia na lumipat sa iyong pribadong tirahan. Dapat nandyan siya ngayon. Maganda ba? Bakit mo hiniling na lumipat ako sa iyong lugar? Bakit gusto mo akong bigyan ng regalo? Hindi mo ba gusto? Paano kung hindi ko gusto? Siyan, ngayon ang unang araw na magkakabisa ang ating bagong kasunduan. Huwag mo akong galitin. Ano ako? Ikaw ba isang kanaryo sa pagkabihag? Di ba yun lang ang gusto mo? 2 taon na nakaraan, nagkaroon ka ng lakas ng loob ng gumapang sa kama at gusto mong pakasalan si Guyuan. Hindi ba tungkol sa pera ang lahat ng to? Pamangkin mang papakasalan ko sa hinaharap. Ano pa bang gusto mong gawin, Tito? Gumawa ng mga bagay na nagpapasaya sa akin. Ayaw mo ba ng pera? Ang kayamanan daw nagpapangiti sa magandang babae. Ang kwintas na ito ay napakahalaga sa akin. Siyan, hindi ka pwedeng uwiti. Maging mabuti at gagawin ang iyong tungkulin bilang isang kasintahan. Pupunta ako sa handaan. Hindi ako papayag na umalis ka na walang pahintulot ko. Miss Sia, inutos ni Mr. Gu na bantayan ka. Huwag mo kaming pahirapan. Nangako ako kay Xiaoming. Hindi dapat masisirang pangako. Ngunit paano ako makalabas? Makahingi lang ako ng tulong sa kanya.
Salamat. Ibubunyag ko ang aking pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya ko. Ang mga bodyguard nito ay likas na masunurin. Ngunit kahit na ano, ikaw din ang fiancé ko. Tumakbo sa bahay ng ibang tao sa kalagitnaan ng gabi. At ito ay bahay ng aking tiyuhin. Hindi masyadong angkop. May mga alitan kayo ng tito mo na kailangan lutasin. Hindi ito emotional conflict. Tama yan. Nag-renew ka ba ng kontrata sa tito ko? Bakit ka kinakabahan? Tinatanong kita, gusto mo bang magpatuloy sa pagtatrabaho para sa aking tiyuhin? Walang tungkol sa tito ko, bagamat siya ang malamig na mukha ng hari ng impyerno, ngunit ang kanyang kakayahang makaakit ng pera talaga. Ikaw, maaari kang kumita sa kanya. Malapit na ba tayo? Hindi pa kita natatanong, bakit kailangan mong pumunta sa bahay ng Bai ngayong gabi? Maraming celebrity doon, mayaman at kabataan sa bahay nila ngayong gabi. Napakalinis. Magkaibigan kami ni Bai Xiaoming. Sabi niya, nadadalo ako sa kanyang homecoming banquet. Okay. Kilala talaga ni Yan ang panganay na anak ng pamilya Bai. Maaari mo ba akong dalhin doon? Hindi maganda. Fiancé mo ako, kahit anong mangyari. At marami akong natulong sa iyo ngayong gabi. Hindi ka masusunog ng mga tulay sa pagtawid sa ilog, di ba? Okay, mabuti. Okay, magpalit na tayo ng damit. Napakaganda naman ang suot mo. Hindi ako sanay. Maging makumpiyansa ka lang. Tara, pasok na tayo. Salamat. Huwag maging magalang sa akin sa hinaharap. Mukhang medyo mahal. Binili mo? Binigay lang ito. Hindi pwedeng galing sa tito ko. Biro lang. Tara na. Salamat sa pagpunta. Maraming salamat. Napakaganda nito. Sinong babaeng yun? Yan. Ang ganda mo ngayon. Ikaw ay... Ako na magtanong sa iyo nito. Yan. Siya bang hamak na yon? Tama? Napakaganda mo sa iyong itsura. Paano ka nalakaslop para gumitaw? Isang tao mangyari sabihin sa akin na huwag ipagtanggal ang hamak na ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi mo. Hindi siya. Naku, lagot ako. Ang pangalan ko ay Gu Yuan. Ang panganay na apo ng pamilya Gu. Ako ang fiancé ni Yan. Pasensya na. Kaibigan ka pala ni Yan, ang anak na babae ng pamilya Bai, si Bai Xiaoming. Oo, ngayon lang. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunuan. Hindi mahalaga. Pero ang ibig mong sabihin may ex Yan? Anong ex? Pang-aragwa na relasyon lang yun. Wishful thinking ko lang yun. Sino ba kasing walang alam? Hahanap ako na makaharap sa kanya ngayon. Hindi. Si Xiaoming ang nagkamali. Ano man ang mangyari sa hinaharap, lagi kitang tatratuhin ng mabuti. Siya nga pala. Paano ko maalala na sa guest list yun? Isa pa itong mula sa pamilyang Gu? Nandito ako bilang kasamang lalaki ni Yan ngayon. Ayan na. Iniisip ko kung kailan darating ang taong iyon. Yan. Kukuha muna tayo ng maiinom. Miss Bai, mag-usap muna kaya't may kukunin lang ako. Yan. Ang bilis mo nagkaroon ng bagong pag-ibig. Ito isang mahabang kwento. Wala na kong sasabihin pa. Sa tingin ko itong si Gu Yuan, ang young master ay napakabait. Malalani ka pa rin ni Dujin. Isang daang beses na mas mahusay kaysa sa lalaking sumina sa iyong puso noon. Hey, sino ka sa tingin mo? Siya nga pala ang pipi kong kapatid at ang gangster niya kaibigan. Bakit ka nandito? Sino nagyaya na pumasok ka? Siyempre, invited kami. Nakita mo na ba itong pangunahing tauhan na pigil ngayong gabi?
Imbitasyon sulat kamay ni Shanjin Bai. Bakit sa lugar mo? Tinanggap ako ng anak kong pamilya Bai. Siyempre, kasama ko yung invitation. Sabihin mo ulit, paano ko nakapasok ng gangster? Ang iyong imbitasyon ay binigay sa akin ng isang kaibigan. Pwede mo akong ibuli, pero hindi mo pwede ibuli ang kaibigan ko. Ikaw ay pepe at nagsinungaling pa rin. Ang imbitasyon ay sa iyo. Paano magiging katulad mo isang normal na tao? Isang taong may kapansanan? Hindi banggitin ang anak na babae ng pamilya Bai. Anong ori kang tao may kapansanan? Magsalita ka na mas malinaw sa akin. Ikaw? Nakalusot ka. Naglakas loob ko sakta ng anak ko? Taeyan, sa tingin ko nakikipagsabuatan ka sa kanya. Sinadya niyong pumunta? Hindi ako. Ikaw ang ulan ng bastos. Ayaw kong mataman ko kayo. Umalis na kayo dito. Inimitahan kami. Dapat kayong umalis. Halik kaya tingnan. Ito ang 2 taong pumasok para kumain at uminom. Ang malakas ng boses mo? Alam mo ba kung sino ako? Isang gangster lang at ipagtulungan sa pipe. Nangyat kaslog kong buhusan ako. Bakit? Gusto mo na isa pang inumin? Yan. Tuturuan ko siya ng leksyon. Paano? Gusto mo humingi ng tawad? Sabi ko naman sa'yo, huwag mong saktan na kaibigan ko. Ma! Tingnan mo! Siyan, para sa kapakanan ng ating pamilya, hindi ko gustong gawin ito. Taejon! Bilisan mo tumawag na security! Hihintay mo pang ma-kick out? Sana hindi ka magsisisi. Magsisisi ako kung aso. Tandaan mo sinasabi mo. Anong nangyayari? Master Guyuan, dumating ka sa tamang oras. Nagkaroon ng masamang kaibigan ng batang ito sa labas. Maraming tao sa pamilya. Kaibigan sa labas? Iyon, huwag mo akong ituro. Master Guyuan, ang walang hiyang babaeng ito. Sa tingin ko ay maaaring mali ang pagkakaintindi nyo. Siya ang gangster. Pinayon ko si Yan. Mag-ingat sa pagkikipagkaibigan. Siya ngayong fiancé mo kung tutuusin. Dapat hindi mapayang pamilya ko. Sinong nagkakaalam na aking kabaitan ay sasalubungin ng pagkabalisa. Huwag malito sa tama at mali. Ikaw ang unang nanggalit sa kaibigan ko. Kalukuhang kaibigan, hindi ko pa nasasabi kay Master Guyuan. Paano kung pinalusot mo siya? Kilala niyo ba kung sino ang gangster na pinagsasabi ninyo? Kilala mo siya? Malapit na security. Iyan siya. Dakilang-gilang. Mali ang pagkakaintindi nyo. Ang nag-iisang babae sa pamilya Bai si Miss Xiaomei. Paano kami nagkakamali? Sino ka naglakas na loob sigawan ng panganay na babae? Ito talaga si Bai Xiaoming? Oo, matagal-tagal na rin bago ako nakauwi. Pagbalik ko, may nakasalubong akong 2 bulag. Ang pamilya Bai ang pangalan ng babae ay isang kaibigan mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Kaibigan ko siya. Walang kinalaman sa kanyang pagkakalinan. Kahit para sa mga ordinaryong tao, hindi kayo pwede magbuli kung gusto nyo. Ikaw, tama si Yan. Nandito ang security. Dapat hilingin mo sa kanila palisin ako. Ikaw? Miss Xiaoming, ito ay isang malaking hindi pagkakaintindihan. Paumanhin. Kami ni Yanyan ay isang pamilya. Magkaibigan tayong lahat. Ngayon alam namin na si Yanyan ay may pamilya. Sinong tinatawag pipi kanina lang. Pero alam ko na matutunan mo kung paano huminga tulad ng isang aso. Ano? Anong sinasabi mo kanina lang na maghihinaya na parang tuta? Anong gagawin mo ngayon? Malamang maririnig mo yan ngayon. Miss Xiaoming, hindi magandang sitwasyon na ito. Ito ang selebrasyon. Kapag sinabi ko, susundin nyo. Master Guyuan, Hindi ako makikialam sa mga gawain ng isang tao. magmadali or tatawagin ko ang mga security guard para mapaalis kayo. Okay. Ayaw kong makariring to ng mga aso. Security, paalisin silang 2. Ginawa ko lahat ang hinihiling mo. Sinabi ko, tumawal ka ng parang tuta. Pero hindi ko sinasabi na hindi ko kayo papalabasin. Ilabas mo na sila. Anong nangyari sa loob? Nagkipagtulungan si Yanyan sa mga tagalabas para ibulo si Meng Yue. Gusto niya na dumala sa selebrasyon. Ngunit ginamit ni Yanyan ang kasikatan ng kasintahan si Master Guyuan. Nasa loob siya? Oo, hindi ko alam kung saan ako nasaktan. Masakit siya. Maaari mo bang suriin ito para sa akin? Iyan. Masyado ba akong mabait sa'yo? Naglakas loob kang sumuway sa akin. Master Gu, Kung nasaktan ka,
Pumunta ka sa ospital. Hindi ako doktor. Hindi ba masyadong bastos ang pagdiin sa kanya? Ito ang celebration mo. Pero nagdulot ako ng gulo. Okay lang yon. Relax. Mag-enjoy tayo. Gusto lang kitang protektahan. Tulad ng pagprotekta mo sa akin. Kailangan na natin maging ganito kahusay. Nagsiselos na ako. Nagsiselos ka sa amin? Sa'yo na si Yan Yan. Kailangan mong mangako. Huwag mong saktan si Yan Yan. Susubukan ko. Anong pinakamahusay? Ay kailangan din mabuti. Nakita ko si Yan Yan ay makakaranas ng kaginawan sa paghanap ng mabuting mauwian. Ako, naiingit talaga ko sa iyo bilang magkasintahan. Hindi ko pa alam kung kailan ko ulit makikilalang mahal ko. Miss Bai, may crush ka ba? Oo, meron. Siya ay tiyuhin ni Go Yuan. Ito si Go YZ. Ang pangalan? Go YZ? Tito, Ang sweetheart ko. anong ginagawa niyo dito? Tito, bakit ka nandito? Ang taong gusto ko ay si Go YZ. Nanalo ako ng jackpot. Ang tito ko pala ang gusto mo. Oo, ito ay pag-ibig sa unang tingin. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? Hindi ka dapat nandito. Masyadong masungit ang tito ko. Nagtatrabaho lang si Yan Yan para sa'yo. Hindi ito ibinenta sa'yo. Paano mo nalaman hindi siya ibinenta sa akin? Nakakatawa talaga si Mr. Gu. Para nagustuhan pa kita. Anong sitwasyon? Si Yan Yan ay mabuting kaibigan ni Miss Bai. Fiancé niya ako. Natural na lumabas kami. Ano ang tawag dito? Perfect husband and wife? Anong husband and wife? Hindi mo alam ang cute nilang dalawa. Ang isa ay yung pamangkin, ang isa ay ang aking matalik na kaibigan, tsaka kung pwede tayong dalawa. Tapos magiging masaya ang lahat. Tapos ay magiging tiyahin ka ni Yan Yan. Nakakahiya. Tama na. Hindi ba? Hoy, saan kayo pupunta? Dapat pa tayo sumunod? Siyempre hindi pwede. Hindi mo nakita ang mukha ng tito ko. Halos kanibal. Payo ko sa'yo. Manatili ka rito. Sa madaling salita, sa tingin mo ng ating kontrata ay isang blankong papel? Nangako ako kay Xiaoming na darating ako. Hindi ko siya pwedeng tanggihan. Kung ganun, ay binigo mo ako. Akala ko na sa bahay ka lang. Bahay? Iyan na yung tahanan. Ito isang kulungan sa akin. Kung ito ay isang kulungan, manatili ka pa rin sa akin. Hayaan mo na lang ako. Nangako ko kay Gu Yuan at si Xiaoming. Gusto ka niya. Ito ang unang pagkakataon na magkagusto siya sa isang tao. Anong kinalaman ko kung gusto niya ako? Kung gusto mo, kailangan mong maging responsable. Kailangan ko lang naman ang responsableng tao. Kaya walang kwentang pagmamahal ko sa'yo. Tama ba yan? Ayan ka na naman. Si Yan. Sa tuwing tumitingin ka sa akin ng ganito, ito ay nagbibigay sa akin ng ilusyon na gusto mo ako. Oo. Ako'y walang pag-asa sa pag-ibig sa'yo. Si Yan. Alisin mo ang iyong mapagkunwari ng mga mata. Hindi ako hangal na batang si Gu Yuan. Babalik ako pagkatapos ng handaan. Mangyaring huwag mong salita ng walang kabuluhan sa harap ni Xiaoming. Anong kalokohan? Tungkol sa best friend mo? At ang taong gusto niya? Bagay ba kayo sa kama? Ikaw? Mr. Gu, sa tingin ko hindi mo masyadong naintindihan si Yan Yan. May nangyari sa boses niya. Hindi makapagsalita, pero maayos naman ang pandinig niya. Hindi mo kailangan maging malapit. Kaya niya itong marinig. Ano? Gusto kong sabihin na huwag mong sisihin ng iba sa pagtutulak sa'yo ngayon. Hindi yan sinasadya. Baka naman ang mga tong hindi niya lubos na kilala. Karaniwan ang mga tao ay lumalabas sa malapit na makipag-unay. Hindi pamilyar? Mahangin dito. Pumasok na tayo at mag-usap. Okay, nandito nga ako para papasukin ka.
Mr. Gu, Anong ginagawa mo? Mr. Gu, anong gusto mo sabihin kay Yan Yan sa hinaharap? Maaari mo akong tawagan. Hindi komportable para sa kanya namang salita. Maaari akong maging tulay ng komunikasyon mo. Natatakot ako na ang pinag-usapan namin ni Sian ay ayaw mong malaman. Anong ibig mong sabihin? Wala itong kinalaman sa'yo. Yan. Bakit ba ang sungkit niya sa akin? Dahil ba hindi ako maganda? Maayos ang lahat sa iyo. Yan. Maituturing ka na niyang pamangkin. Malapit ka sa kanya. Dapat tulungan ako mahuli siya. Sa wakas nakabalik na. Hoy, kuya. Nagpalit ka ulit ng girlfriend? Anong klaseng girlfriend ito? Halika't bigyan mo ako ng halik. Putang pagmumukha, walang hiya. Kuya. Hayaan, may papagilala ko ito sa iyo. Ito si Gu YZ, ang pinuno ng pamilyang Go. Itong matalik kong kaibigan na si Sian. Fiancé ko na siya ngayon. Ikaw ba ang bar girl? Anong bar? Kuya, anong pinagsasabi mo? Anong kalokohan na pinagsasabi mo? Pumunta ako sa bar na 2 araw na nakalipas at nakita ko itong pipi. Nagtrabaho ako doon. Nakita mo naman na umamin siya. Kapatid, anong klaseng babae ang nahanap mo? Naganap ng taong marumi. Pipi pa. Normal na trabaho yun. Kumikita ko gamit ng aking mga kamay. Sigurado hindi ito ang sinasabi mo. Ikaw ang tunay na marumi. Ang bibig na yan, kuya, mag-igil ka sa mga sinasabi mo. Kaibigan ko si Sian. Kaibigan? Paano kita tuturuan kung paano maghanap ng kaibigan? Pumunta ka sa ganung lugar para maghanap ng kaibigan? Anong klaseng lugar yun? Di ba gumagastos ka rin sa ganyang lugar? Anong tawag sa'yo? Master Gu, hindi mo siya kailangang protektahan dahil lang siyang iyong pamangkin. Hawakan mo siya. At nakasuot pa ng malaking scarf. Alam mo ba kung sino mangangalon niya nito? Akin ito. Kapatid, hindi ko alam. Ayan naman ang pag-uusapan natin. Sobrang init dito. At nakasuot ng napakalaking scarf. Baka may tinatago siya. Mahal ito. Tanggalin mo ang scarf para sa akin. Limited edition ng Gucci. Napakamahal niyan. Yan. Nabili mo ba ito? Para ito nangyari, 50 ano pa kahalaga? Manahimik para sa gantimpala. Tumahimik ka! Hinigay ba ito? Alam mo ba, ito yung kwintas na nagustuhan ko pero hindi ko nabili noon. Dahil ito binili ko YZ. Posible bang kaibigan ni Yan Yan si Miss Bai? Bumili ako ng isang kwintas na kapareha. Ang nakikiisa sa bansa? Hindi ko maamin ang pagkakamali ko. Kaya ikaw, ano relasyon yung dalawa? Pakinggan mo ang paliwanag ko. Ang tiyo at ang pamangkin na nagbabahagi ng isang babae. Kayong mga mayayama ay naglalaro talaga. Sabi ko, gumastos ako para matulog kasama siya sa bar noon. Hindi siya pumayag. May sponsor na pala. Oo. Binili ko ang kwintas na to para sa kanya. Ikaw? Si Sian ay maaaring ituring na kalahating miyembro ng pamilya. Kaya binigay ko ito bilang regalo. At sakto, may nagaganap na selebrasyon. Pero paano naman ang pamangkin ko? Karaniwan siyang masyadong pabaya. Mga bagay na hindi niya naiisip. Bilang isang magulang, naisip ko ito para sa kanya. Hindi ba nararapat? Kaya, ang kwintas na ito inihanda mo para kay Yanya at kay Guyuan? Tama. Masyado akong pabaya noon. Sorry Yan Yan. Humihingi ako ng tawad. Tinatakot niyo talaga ako. Akala ko may relasyon kayong dalawa. Sorry Yan. Sinisilang kita ng mali. Kuya, humingi ka rin ng tawad. Bakit?
Ikaw nang bahala sa pamilya mo. Huwag magpalinlang sa kanyang kaawa-awang hitsura. Kuya! Huwag magsalita ng ganyan. 80 milyon na kwintas ang dinaya hanggang masuot sa leeg. Isa siyang sakib na bayaran. Kaya isang gusto mo makyat sa master at maging mayaman.